Nakakaiyak ang tagpong ito. Nagkita at nagkaharap na ang buong detalye. Sabay-sabay po nating alamin at pag-usapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo. Mapalundon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po natin suportahan sina Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads, nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan. At konting paunawa po kung maaari ay tapusin nyo muna ang kabuwang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. Ayun, at talagang naging maugo nga po mga kalingap ang issue na pinasabog ni Red Sane. At talagang nagkandaletsya-letsya na ang mga issue at lalo nga pong lumala. At ito nga po ang posibleng maging dahilan para nga po mapalayas or mapaalis si Red Zane at si Dr. Love. Alam naman po natin, itong dalawa ay talagang marami pong pinapasabog, no? At talagang naging maugo nga po mga kalingap at naging mas matunog pa ang issue about nga po doon sa EDSI. At ang naging hatol nga po mga kalingap ni Kuya Val kay Red Zane ay ang magiging dahilan nga lang daw po para mapaalis ang isang charity vlogger kung sa loob ng 3 buwan ay wala po itong charity. At kay Kalingap Rob naman, ito ay parang lumagpas na. Kumbaga ay lumabag sa batas ng Kalinga. Para po kay Kalingap Rob, ito ay mayroong consequence. Kaya po para kay Kalingap Rob ay hindi na bilong bilang charity vlogger si Red Zane bilang kalingap. At nung araw nga po mga kalingap na merong pinasabog si Red Zane, ay yun pong mismong araw din yon ay pumunta po si Edu kasama si Gilmags kay Red Zane at nagkaroon po sila ng pagkakataon na mag-usap. So hindi po natin alam kung nagkita itong dalaga at binata. Nabanggit po yan ni Kalingap Rob na pumunta nga daw po si Edu kasama si Gilumags doon nga po sa lugar ni Naviancy, doon po kay Red Zane. So hindi po natin alam kung nagkaroon nga po ng magandang pag-uusap itong dalawa. At kung nagkaroon nga po mga kalingap ng pag-uusap ay mas mainam yun. Ano po, kesa naman po dinadaan pa nila sa social media, lalong gumugulo. Hindi namin inaasahan na hantong sa ganito. Yes, walk is waving talaga. Pero hindi pa naman. For Viancy, hindi pa kay Viancy kasi nagkakausap pa kami ni Viancy. Actually, may gusto lang ako linawin sa inyo about kay Viancy. Unang-una po, si Viancy ay umayaw lang sa love team. Hindi po siya umayaw sa pagpa-vlog sa akin. Ano po, andito din ako para linawin sa inyo yon kasi si Viancy po ay hindi po siya umayaw sa magpa-vlog. Or nawakwak. Siya po ay umayaw lang sa love team. Kaya si Viancy po ay kalinga pa rin po siya. Sabi ko nga, pag-usapan na lang, mas hindi sa social media dapat pag-usapan sa personal. Hindi sa social media. Actually, sabi sa akin ni Kuya Gilo, nagpunta sila doon. Pumunta sila doon. Sila Kuya Gilo. Hindi ko rin alam na pumunta pala sila doon. Hindi ko lang alam kung ano yung full details ng kanilang pinag-usapan. Pero ang pinagtataka ko, bakit kailangang pumantong sa ganito? Diba? Yung kailangang i-public yung mga ganung pangyayari, kahit hindi pa naman nag-uusap personal. Diba? Dapat pag-usapan muna. Para sa akin, hindi siya kasiraan ni Edo eh. Parang mas nasisira dito si Viancy, mas napapahamak si Viancy para sa akin. Kasi wala naman pong yung sabi nga na sa reaction ni Kuya July, puro hearsay lang. Wala naman talagang malinaw na ebidensya, di ba? Kaya ang pangit din kasi hindi ganito dapat eh. Hindi dapat ganito yung Okay, kasi okay kami, okay kaming lahat. Pero bakit biglang naging ganito? Di ba? Tingnan niyo po sa nangyari, sa ginawa nila Red Zane. Lalo pong na si Viancy po. Lalo siyang kinakawawa ng mga bashers, which is
Yun po talaga yung ayaw kong mangyari. Ako po naawa ko dun sa dalawa, kay Biancy at kay Edu. Kasi parehas yan malapit sa akin. Buti nga kasi ako gusto ko na mag-live noon pa. Kaso sunod-sunod yung event, modeling, tapos nagbiyahe pa kami galing sa Davao, di ako makapag-live. Madami pa daw papasabugin sa Red Cell. Ay, bahala po siya kung anong gusto niyang pasabugin. Pero naniniwala ako na yan, na may something dyan sa likod niyan. Kasi hindi yan ang kilala kong si Kuya Red Zen eh. Pati si Dr. Love. Parang nag-iba talaga sila eh. Hindi lang kilala kong Kuya Red Zen at si Dr. Love. Kaya di ko rin alam kung ano. Pero sa mga ginawa nila, may ano talaga yan. May consequences yan. Hindi yan pwedeng palampasin na lang. Kasi kung ganyang gawain, kumbaga nag-alis na talaga sila sa Kalingap. Ginawa na nila yan. Ibig sabihin, ayaw na nila sa Kalingap. Kumbaga, hindi na sila sumunod eh. Sa una pa lang, hindi na sila sumunod. So, ibig sabihin, ready na silang umalis sa Kalingap. So, ibig sabihin, hindi na sila Kalingap sa ginagawa nila ngayon. Kasi hindi na po sila sumusunod. Diba? Sa live nga ni Dr. Love, sabi niya, kahit daw isang taon pa siyang kahit isang taon pa daw siyang suspension. Ibig sabihin, okay na sa kanya na siya. Diba, at least sabi nga nila, malaya na sila sa gusto nilang gawin. Diba? Okay na rin yun. Kung hindi sila susunod, edi malaya na sila sa gusto nilang gawin. Pero hindi na sila Kalingap. Kasi nasa loob tayo ng committee ng Kalingap. Buti pa nga si Kuya Gilo nag-sorry siya kaagad. Pero ang pag-usap pa lang naman sa Karaba, bago po kayo mag-desisyon, gusto ko malaman din kung ano ba yung hatol nyo. Kasi di naman yung dumaan sa akin eh. Ewan ko kung dumaan kay Kuya Bal. Pero sana dapat dumadaan din sa akin para naman alam ko. Kasi di naman talaga lahat makakapag-charity. Kasi yung iba naman, staff, alalay, di ba? Kagaya nila David, nila Kuya Nel, staff po sila. Si Kuya Chilo, alam ko, alalay siya ngayon ni Edu. Paano siya makakapag-charity. So, yan yung dapat ma-consider din natin. Hindi yung basta-basta po. Pero yung suspension kina Dr. Love, yun, pabura ko doon. Kasi talagang hindi sumunod eh. Basta pakiusap natin. Kasi kung sinunod nila yun, wala na, tapos na sana eh. Diba? Pwede na lang mag-usap in person. Ayusin na lang. Kung may reklamo sila, Papa at Mama ni Viancy, kausapin si Edu. Lalo na pumunta naman pala si Kuya Gilo doon. Diba, pumunta naman pala sila doon eh. Kawawa po si Viancy at ang family niya. Napakaganda ng napakaganda ng image nila. Which is, okay naman talaga sila. Hindi naman sila nagbago. Pero may sumisira eh. May sumisira po. Hindi sila yon, kundi yung mga nasa paligid nila. Kaya nga po nang sinabi ko, totoo yun eh. Yung sumisira talaga yung mga nasa paligid. Pwede naman tayong di ba dati, okay naman eh. Nakakapag-scout naman si Dr. Love dati. Si Red Zay, nakakapag-scout din. Pwede naman ibalik yung ganun eh. Di ba?